What's up no mga katropa, no? So, andito na naman tayo sa ating YouTube channel at tara samahan nyo ako na kung paano mag-install ng crash guard sa ating Honda Click 125i. So tara, samahan nyo ako. So, yun nga, no. Ayan. Bale, ito yung gagamitin natin, no. Yung ating crash guard. Ayan. So, ito yung nilalagay para dun sa harapan yung may lagayan ng hook. Ito yung nilalagay. Then, the rest, ano pa ba yung ito, sa ibaba sa may footrest sa harapan. Tapos, meron tayong mga tornilyo at bracket para dun sa footrest ng angkas. Ayan. Sa front para magdugtong yun na sa dalawang gilid. Tapos yung ating crash guard, ayan, left and right po yan. Ito, yan. So ito yung nasa gilid. Yan, na-connected dun sa mismong footrest ng angkas natin. Ayan. So tara, simulan na natin to guys. Let's go! Una, gagamitin natin yung isang part niya which is nakalagay dun sa hook. So yung tornilyo na gagamitin natin para doon ay kakabit na natin. Ayan, panoorin natin, oh. Tapos next naman yung side ng crash guard which is left and right. So pagdudugtungin na po natin siya ngayon bago natin siyang ikabit dun sa ating Honda Click 125i. Tapos ito naman yung gagamit natin mga tornilyo. Ayan, medyo nahihirapan ako magkabit. Ay, ang init pa. Ang hirap pag mag-isa ka lang magkakabit. Yeah, kita nyo, diba? Oh. Ay, tanga, nahulog pa. Tapos kakabit na natin yung mga bracket nya para may kabit natin yung ating front fender.
Ayan, bali na ikabit na natin yung dalawang bracket niya. Tapos ito na yung magiging resulta niya na nakaabang. Yan, pag naikabit yun na yung bracket, then tsaka nyo ikakabit yung sa harapan. O yan, kabilaan na yan ha. Ganyan yung gagawin nyo. And then chideng, kinabit na natin yung ating front fender tsaka side fender niya. Yan. Then pansamantala naglagay muna ako ng tornilyo para hindi siya bumagsak. So bale hihigpitan pa natin yung mga yan, then i-align natin siya. Ayun. O di ba? So yan, maghihigpitan tayo ng mga tornilyo para may align natin yung bracket at makumpleto na natin yung kanyang pagkakakabit. Okay. Tapos syempre dapat kaya siya hinigpitan para hindi siya mabilis matanggal, tsaka maiwasan yung pag-alog na pwede maging sanhi ng aksidente sa daan. Parang relasyon, kailangan mong higpitan at kumapit para maging maayos ang lahat. Pero katagalan, bumibitaw na din kasi nga sumusuko na siya. Grabe talaga, lalo na kapag first time mo nagkabit, sobrang hirap talaga kasi i-align mo pa, tapos hindi mo pa ma-align basta-basta kasi nga papawisan ka pa ng todo dahil ang hirap niyang ikabit. So kailangan mo talaga dito na mahabang pasensya. Ayan, dahil nakabit na natin siya, ito na ang kanyang finished product. Ayan. Ayan siya. Pag naigpitan na natin, ganito yung magiging resulta niya. Pati yung tornilyo na nasa gilid. Ayan, pagdudugtungin mo kasi yan. Ayan. Ganyan ang pagkabit. So, ayan nga. Buo ng ating Honda Click crash guard or metal fender natin, no? Para maiwasan yung pagka-damage ng ating motor in any case na masagi tayo, matumba yung motor, hindi magasgasan yung ating mga flarings. Yan. That was our finished product. Ayan, kita nyo pa yung ating MDL, no? Ating mini driving light. So, dito na nagtatapos ang ating video at sana may natutunan kayo sa pagkakabit ng ating Honda Click crash guard. Alright, thank you!